What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about pwede nga bang gamitin yung BDO credit cards and debit cards natin kapag nag-commute tayo sa MRT. At saka, of course, the follow-up question is, paano nga ba gamitin yung BDO credit cards and debit cards natin sa MRT kapag nag-commute tayo? Kasi naka-receive ako ng email guys from BDO saying that ride the MRT3 and tap to pay with your BDO card. Pero bago yan, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong isi-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So as you can see guys, ayan, ride the MRT3 and tap to pay with your BDO card. So nandito yung pictures guys, tignan nyo. Credit and debit cards. Ride the MRT3, tap to pay with BDO. So as you can see sa baba, merong credit cards at saka nandyan din yung debit cards ni BDO na MasterCard and Visa. Ride the MRT3 and tap to pay with BDO Visa and MasterCard, credit and debit cards. Whether you're commuting to work or out running errands, skip the long lines and the reload. Just head straight to the fast lane. Kasi when we say skip the long lines, kasi syempre kapag bibili kayo ng SGT or yung single journey ticket, mahaba yung pila. Especially dyan sa Araneta, Cubao. Diyos ko, apakahaba ng pila dyan. Ewan ko, ba't di nila masosolusyonan yan? Charot lang. Tapos nakikita nyo, skip the long lines and the reload. Kasi kapag may beep card kayo, kahit may beep card kayo guys, kailangan nyo parang i-reload yun, of course. Merong mga automated teller machine doon, like for example doon sa bawat station actually. Kapag gusto niyo mag-reload sa beep card niyo, pipila pa kayo doon kapag may pila of course. At minsan, hassle din siya sa end niyo. Good thing ngayon, ito yung best news kumbaga sa mga commuter using MRT3 kasi pwede nang gamitin yung cards or credit cards which is operated or gumagamit ng payment networks na Visa and MasterCard. Actually guys, MasterCard lang yon. Pero upon checking here sa email ni BDO, saying na pwede yung Visa and MasterCard. So meaning, enabled na rin yung Visa. Kasi MasterCard lang talaga yun before, prior to launching. Na sinasabi nila, pwede nang gamitin yung MasterCard, credit cards, and debit cards. Since pwede na yung Visa, much better. Mas wider yung ma-accommodate niya ng mga passengers and commuters. So as you can see guys, kapag balak nyong gamitin yung BDO credit cards and BDO debit cards ninyo, which is yung MasterCards and Visa, make sure lang guys na naka-online siya or hindi siya naka-lock. Of course, dapat activated yung credit cards or debit cards ninyo sa BDO. Kasi kapag hindi siya naka-activate, naka-lock siya sa online banking, of course, hindi siya mag-push through. Hindi magsasucceed yung transactions ninyo, mag-error yan doon sa turn tiles. So, hindi kayo makakapasok kasi yung turn tiles na sinasabi guys, kapag tinap ninyo yung card, na-charge na yung card, tutunog yon parang yung alarm na pwede nang pumasok, then pwede nyo nang i-push yung turn tiles na yon. Kapag hindi in-honor yung credit card ninyo sa BDO or yung debit card ninyo sa BDO, of course, hindi nyo mapupush yun. Hindi kayo makakapasok. So, mahaba yung pila sa likod. Ang mangyayari, inconvenience sa part ninyo and of course, sa mga nakasunod sa inyo. So, maaaring mag-ugat pa ng away yun. Maaaring mairita sila sa'yo kasi nakalock pala yung credit card ninyo or yung debit card ninyo. So, make sure lang guys na kapag balak nyo mag-commute, make sure to unlock your credit card and debit cards sa BDO using BDO online. Kasi lahat naman tayo ngayon guys, kapag may credit card or debit card sa BDO, kinukunik yan or nililink yan sa BDO online banking. So, anytime, real time yon kapag in-unlock ninyo, pwede nyo itap at tatanggapin na yun ng turn tile sa MRT. So, dapat clear yun guys para hindi hassle sa end ninyo. Of course, dapat guys, kapag gumagamit kayo ng debit cards, kasi when we say debit cards, lalagyan nyo ng funds yon, which is savings kasi yon. Compared to credit card, si banko yung maglalagay ng amount doon, or si BDO. Sa debit card, savings yon. So make sure lang guys na well-funded yung account ninyo. Same din sa credit card. Dapat si credit card ay may available credit limit pa. So baka naman kasi maxed out na, naka-0 na yung available credit limit sa credit card, tapos tinap ninyo, so 28 pesos yun. So mangyayari, hindi magpo-push through yung
transactions, hindi kayo makakapasok sa loob ng MRT stations. Ganun yung mga dapat nyong tandaan. Kasi hindi na kailangan ng signal, guys, kapag ganun yung gagamitin nyo yung card. Kasi offline transaction siya. So, may internet connection provided si MRT stations. At hindi yun hassle sa inyo unless GCash yung gagamitin nyo or yung Maya via QR. Kailangan ng internet connection yun. But don't worry kasi may mga Wi-Fi provided naman inside MRT station at free lang yun. Dati pa naman yun, yung free Wi-Fi na yan. At mapilas naman siya kahit paano. Makakapag-open naman kayo ng banking apps ninyo. So, eto guys, kapag may mga nagtatanong din, safe nga ba gamitin yung credit card and debit card natin sa BDO using that platform, yung sa turntiles nga ng MRT station? So, I can say naman guys na safe naman yun kasi hindi naman ma-acquire yung details at saka yung, kumbaga, hindi siya magagamit for, alam mo na yon, unauthorized transactions. Kasi bawat tap natin guys, is make para siyang reference or token. So, kapag tinap ninyo, mag-expire yon, so hindi na pwedeng gamitin yon. Exclusive lang yun para sa oras na ginamit mo na yon. So, hindi na ma-acquire yung other details unless na capture yung card details ninyo. So, make sure lang guys, ingat lang kayo sa card details ninyo. Kasi, kapag tinatanong ninyo kung gusto nyo malaman kung safe bang gamitin yung BDO credit cards and debit cards natin sa tap-to-pay features ng MRT, the answer is, I can say yes. So, wag kayo mag-alala. So, baka kasi may mga nag-overthink kasi baka kasi pag ginamit daw, pag tinap, may mga comments kasi ako nababasang ganun na baka daw pag tinap, ginamit doon, magkaroon ng mga unauthorized transactions in the future. So, don't worry guys kasi hindi naman mangyayari yun. Kasi secured naman yung transactions nyo doon. Then ito pa guys, baka kasi may mga katanungan pa kayo about pwedeng gamitin na credit card sa BDO. So, as long as it's Visa or Mastercard. Kasi, di ba si BDO ay mayroong American Express, may JCB, may Diners Club, and then may Union Pay. So, sad to say, dalawa lang yung tinatanggap sa MRT. Yun yung Visa and Mastercard. Based dito sa email na na-receive ko from BDO. Kasi nakalagay dito, ride the MRT3 and tap to pay with BDO, Visa, and Mastercard credit and debit cards. So, ibig sabihin, kapag yung credit card ninyo is JCB, Union Pay, American Express, or Diners Club, sad to say, hindi nyo pwedeng gamitin yon. Huwag nyo nang itry kasi malay mo naman magkaroon ng errors, di ba? So, make sure lang guys na gagamitin ninyo yung BDO, Visa, and BDO Mastercard. Whether it's credit card or debit card. So, kailangan nyo rin tatandaan guys na yung card details natin is naglalaman siya ng confidential details. Inuulit-ulit ko to sa bawat vlog kasi about credit cards yung binavlog ko. So, I'm just trying to share, to raise awareness to each and everyone na gumagamit ng debit cards and credit cards. Kahit anong bangko pa yan. Mapa, BPIB, BP, China Bank, PNB, or Metrobank, Security Bank. Lahat sila ay naglalaman ng confidential details. Yung card number, expiry date, at saka yung CVC. Especially sa BDO, so dapat pagkaingatan ninyo yung mga details na yon. Wag na wag nyong binabalandra kung kani-kanino. So I think that's all for now. Thank you so much for watching. It's me again, Joseph Kate, that says, we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!